Gabi sa ating lahat, sa mga nanonood po sa ating YouTube channel. Muli po kayo welcome sa ating pong pag-aaral ng salita po ng Diyos mula Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po na nanood sa gabing ito, maging sa ibang bansa, kayo po ay aking welcome na samahan niyo po ako sa ating pong pag-aaral. Ang ating pong pag-aaralan sa mga oras po ito ay yung tinatawag na anointing of the Holy Spirit. No? So, napakaganda po ng mensahe po ito. Kaya samahan niyo po ang iyong lingkod na sama-sama po tayo mag-aral sa loob po ng ilang minuto sa gabi pong ito. Kaya kung ano man ang iyong mga ginagawa, samahan niyo po ako habang kayo po ay nanonood o nakikinig ng mensahe pong ito. So ang ating pag-aaralan, the anointing of the Holy Spirit, no? So bago yan, tayo muna ay manalangin sa oras pong ito. Okay, Panginoon, maraming salamat sa oras pong ito, God. Dalangin namin na gabayan niyo po kami sa mga oras pong ito, Diyos, sa mga nanonood sa YouTube channel, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa FB at maging sa ibang bansa, Panginoon, sa mga oras pong ito, Lord. Ano man ang kanilang mga ginagawa, O Diyos, dalangin ko ay dumaloy sa kanila ang iyong mapagpalang salita na mapapag-aralan po namin sa mga oras nito, God, sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang ating mensahe, ang ating pong topic ay patungkol po sa tinatawag na anointing of the Holy Spirit. No? So dito ay sinasabi po ng ating pong pinag-aralan o pag-aaralan na the anointing of the Holy Spirit, ito po ay nanggagaling po ito sa Diyos. No? Anointing of the Holy Spirit, this is from God. No? Na kung saan ito po ay nanggagaling sa ating Panginoon. Ayon po sa 2 Corinthians chapter 1 verse 21 hanggang 22 na sinasabi po ng Biblia. Ang sabi niya po ay ganito: ngayon siya na ang nagpapatibay sa amin na kasama ninyo kay Kristo, at nagpahid sa atin ang Diyos, na siyang nagtatak naman sa atin at nagbigay ng patutuo ng Espiritu sa ating mga puso. So doon ay pinakikita ng Biblia na yung anointing o pagpahid ng banal na Espiritu ay ito po ay nagmumula sa Diyos. Kaya mapalad ang mga taong pinahiran o binigyan ng Diyos ng Espiritu Santo. So sabi doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 5 hanggang 9 na sinasabi po ng Biblia, ang Diyos mismo ang nagtalaga sa atin para sa ganitong pagbabago at ibinigay niya sa atin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. Kaya laging malakas ang ating loob kahit na alam natin habang tayo na narito pa sa katawang lupa, hindi tayo makakapasok sa tahanan inihanda ng Panginoon. Sapagkat namumuhay tayo batay sa panampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang ating loob na iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling niya. So doon ay pinakikita ng banal na kasulatan na yung anointing of the Holy Spirit ay ito po ay nagmumula sa Diyos. Hindi po ito nagmumula kanino man, hindi ito nagmumula sa kalaman at karunungan ng tao, kundi ito po ay nagmumula sa Diyos. Pangalawa, the anointing of the Holy Spirit, ito po ay the anointing of the Holy Spirit that was received by our Lord Jesus Christ. So, ang anointing of the Holy Spirit, ito po ay tinanggap din ng ating Panginoong Hesus Kristo. No, na kung saan ay sinasabi ng banal na kasulatan na ang ating Panginoong Hesus Kristo nung siya ay nagkatawang lupa dito sa mundong ito, ay natanggap niya rin yung anointing of the Holy Spirit na nanggagaling po sa Diyos, no, sa kanyang Ama. Na sinasabi po ng Biblia sa Matthew chapter 3 verse 13 hanggang 17, ganito po ang pagkasabi ng Biblia: dumating si Jesus sa ilog Jordan
mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Ngunit tumutol si Juan at patuloy na sinabi, "Ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin?" Subalit sumagot si Jesus, hayaan mo ito ang mangyari ngayon, sapagat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya pumayag din si Juan. Nang siya'y mabautismohan, umahon si Jesus sa tubig, biglang nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumabang parang kalapati at dumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsasabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." So dito ay sinasabi ng Biblia na maging ang ating Panginoong Kristo ay tumanggap din ng anointing of the Holy Spirit. Kaya mula nang mabautismuhan si Jesus Christ, doon siya nagsimula magpasting ng 40 days and 40 nights. Dinala siya ng Espiritu Santo sa ilang upang magpasting ng 40 days and 40 nights. Na kung saan doon ay nakikita natin na yung pagtanggap o pagpahid o yung pagbigay ng Diyos ng Espiritu Santo sa ating Panginoong Kristo. Kaya sinabi ni Jesus Christ, nasa akin ang Espiritu Santo, yung Espiritu ng Diyos. Ang sabi niyo sa Gawa chapter 10 verse 38, kilala ninyo si Jesus na taga Nazaret at alam din ninyo kung papaanong pinili siya ng Diyos at kung papaanong pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Alam din ninyo na saan man siya magpunta, gumagawa siya ng kabutihan sa mga tao at nagpapagaling sa lahat ng pinahirapan ng dyablo sapagkat kasama niya ang Diyos. So doon ay malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan, the anointing of the Holy Spirit, ito ay na-receive din ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mula na matanggap niya ang Espiritu Santo, doon siya nagkaroon ng kapangyarihan, magpagaling sa may sakit at karamdaman at magpalayas ng masamang espiritu. So doon ay pinakikita ng Biblia na kung paano natin ma-receive ang anointing of the Holy Spirit. Ang sabi niya sa Lucas chapter 4 verse 18, ang sabi ni Jesus Christ, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasakin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi. Kaya the anointing of the Holy Spirit, ito po ay tinanggap din ng ating Panginoong Jesucristo. So pangatlo, the anointing of the Holy Spirit, ito ay ipinangako ng ating Panginoong Kristo na matatanggap ng mga apostol at ng mga mananampalataya kay Kristo. Ipinangako din ito ng ating Panginoong Kristo kung paano niya natanggap ang Espiritu Santo na nanggagaling sa Ama, ay ganoon din naman ay pinangako din niya sa atin na ikaw at ako ay maaari ding tumanggap ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Ayon sa Gawa chapter 1 verse 2, chapter 1 verse 1 hanggang 5, ang sabi po ng Biblia ay ganito, hanggang sa araw na yaon, umakyat siya sa langit. Bago siya umakyat, ang mga apostol na kanyang hinirang ay pinagbilinan niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila at pinatunayan niyang siya'y talagang buhay. Siya'y nagpakita sa kanila at tinuruan niya tungkol sa paghahari ng Diyos. Samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinasabi ko sa inyo. Si Juan ay nagbabautismo sa tubig, ngunit di magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. So doon ay sinasabi ng ating Panginoong Kristo na ang anointing of the Holy Spirit ay maaring tanggapin ng mga ito'y kanyang ipinangako na pwedeng tanggapin ng mga apostol at ng mga mananampalataya kay Kristo.
Ganito ang sinasabi sa John 14 verse 15 hanggang 17, ang sabi po ng Biblia ay ganito, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. So yun ay sinasabi ng ating Panginoon Kristo na pag-alis siya sa mundong ito at muli niyang bibigyan tayo ng isa pang patnubay, walang iba kundi ang Espiritu Santo na ipinangako ng ating Panginoon kapag ikaw ay sumampalataya sa ating Panginoon Kristo. Sa John 14 verse 25 hanggang 26 ganito sinasabi ko na sa inyo ang mga bagay nito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. So doon ay sinasabi ng ating Panginoong Kristo na isusugo ng Ama ang tagapagtanggol. Sa pangalan, sabi niya sa pangalan ko o sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Maging sa John chapter 16 verse 2 hanggang 15 ganito sinasabi po ng banal na kasulatan. Marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipinahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Paralangalan niya ako, sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin, kaya ko sinasabi, tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin, at ipapahayag niya ito sa inyo. Kaya dito sinasabi ng banal na kasulatan, the anointing of the Holy Spirit, ito ay ipinangako ng ating Panginoong Hesukristo na matatanggap ng mga apostol at ng mga mananampalataya kay Kristo. Pang-apat, the anointing of the Holy Spirit, ito ay matatanggap ng mga nabautismuhan sa pangalan ni Kristo. Sa mga nagpabautismo sa pangalan ni Hesukristo. So dito, sinasabi ng banal na kasulatan doon sa Gawa chapter 2 verse 38 hanggang 42, ganito ang sinasabi ng Biblia. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahing ito. Kaya ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng mga 3,000 katao ng araw na iyon. Nanatili sila sa itinuturo ng mga apostol sa pagsama-sama bilang magkakapatid kay Kristo. So dito ay sinasabi ng banal na kasulatan na yung mga taong tumanggap o nabautismo sa pangalan ni Kristo ay ipinagkaloob sa kanila ang Espiritu Santo. Kaya the Holy Spirit na ang Espiritu Santo nito, the anointing of the Holy Spirit, ay natatanggap ito ng mga taong mga nabautismuhan sa pangalan ni Kristo. Sa Gawa chapter 10 verse 44 hanggang 48, ganito sinasabi ng banal na kasulatan. Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Namangha ang mga manampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ang Espiritu Santo ay ipinagkaloob din sa mga hintil. Narinig nila ang mga ito na nagsasalita sa iba't ibang wika
at nagpupuri sa Diyos. Kaya sinabi ni Pedro, tulad natin, sila may pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino ang makapagbabawal na bautismon sila sa tubig? At inutos niyang bautismon sila sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili pa roon ng ilang araw. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan, yung tinatawag na the anointing of the Holy Spirit, ito ay matatanggap ng mga taong nabautismoan o nagpabautismo sa pangalan ni Jesucristo. Kaya yung mga taong hindi pa nababautismoan sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, ay wala pa sa kanila yung anointing of the Holy Spirit. Hindi pa nila natatanggap ang kapangyarihan o kaloob ng Diyos na siyang kapangyarihan ng mga mananampalataya upang sila'y laging magtagumpay. Kaya, pang-apat, the anointing of the Holy Spirit ay ang sinasabi ng banal na kasulatan na kung saan ay matatanggap ito ng mga taong nabautismohan. Last, pang-5, the anointing of the Holy Spirit, ito ay ipinagkaloob ng Diyos sa mga mananampalataya kay Kristo bilang tatak ng pagkahirang sa kanila. So yan mga tatak po yan, no? Kapag ikaw ay sumumpalataya sa ating Panginoon Kristo, yan ay ipinagkakaloob sa iyo bilang tatak ng pagkahirang. The anointing of the Holy Spirit is granted by God to the believers in Jesus Christ as result of their inheritance. No, sinasabi ng banal na kasulatan doon sa Pilipos, sa Ephesians chapter 1 verse 13 hanggang 14, ang sabi po ng Biblia po ay ganito, kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos inyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kaluwalhatian. So dito ay sinasabi ng banal na kasulatan yung kung paano po natin yung the anointing of the Holy Spirit, ito ay ibinigay sa mga mananampalataya kay Kristo bilang tatak ng pagkahirang na ikaw tako ay hinirang. Ibig sabihin, upang tuparin ang pangako ng Diyos sa atin. Na ang pangako ng Diyos sa atin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. Ang sabi niya po sa Ephesians chapter 4 verse 30, huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo tutubusin pagdating ng takdang araw. So malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan na ang Espiritu Santo ay ipinagkakaloob ito para magiging tatak na katibayan na tayo ay tutubusin sa takdang araw. Sa 2 Corinthians chapter 1 verse 22, nilagyan niya kami ng kanyang tatak at pinagkalooban ng kanyang Espiritu bilang patunay na tutuparin niya ang kanyang mga pangako. So pangako sa atin ng Diyos ay magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. Pangako sa atin ng Diyos na siya'y muling darating upang ikaw at ako ay isasama niya kung saan siya naroroon. Kaya pinatunayan ng Biblia yung pangako ng Diyos. Ang sabi niya po sa Romans chapter 8 verse 14 hanggang 17, ang sabi niya ay ganito, ang lahat ng pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo gawing mga alipin, mamuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakakatawag tayo sa Kanya ng Ama ko. Ang Espiritu ang nagpatutuo, kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo na may makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Kaya ang anointing of the Holy Spirit ay ipinagkakaloob ng Diyos sa mga mananampalataya kay Kristo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. So nawa ay meron tayong naiintindihan, meron tayong nanawaan patungkol sa the anointing of the Holy Spirit.
kung bakit ibinigay ito sa atin para maging tagapagtanggol natin, para gabayan tayo, para patnubayan tayo kung paano tayo maglingkod sa Diyos. At ibinigay ito sa atin bilang tatak na ikaw at ako ay hinirang ng Diyos. Tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya purihin ng Diyos sa gabing ito. Lahat po ay nawa ay napagpala po tayo doon po sa mga nanonood sa YouTube channel, sa FB. Kayo po ay sana po ay mapagpala po kayo sa mga oras po ito. Kaya tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong pong mga salita patungkol sa the anointing of the Holy Spirit, kung paano ito ipinagkaloob, kung paano ito mapapasa amin, kung paano namin ito matatanggap. Kaya purihin ka, O Diyos, yung mga nakikinig sa YouTube channel, nakikinig sa FB, sa Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa iba't ibang bansa. Dalayan ko, God, na pagpalain niyo po sila, anuman ang kalang ginagawa, dumali sa kanila ang pagpapalang pinansyal, spiritual, material, at kalakasan ng kalang katawan, habang sila ay nabubuhay sa mundo nito. Pagpalain niyo po ang lahat na nakikinig at nanonood sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, God bless mga kapatid. Sa sunod po ay muli tayong mag-aaral sa pangalan ni Jesus. Yung mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, sana po ay mag-subscribe po tayo para lahat ng aking i-upload ay matatanggap niyo po. Kaya po yun po ang Panginoon.